Hello, Taurus! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Love reading tayo muli para sa sign ng Taurus. Kunin niyo lamang po ang nakarelate kayo. Tapon niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Kaya subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang next na pag-upload ng video. Kung wala pa rin na mensahe na nakarelate, okay lang yan. Maaaring hindi siya para sa inyo talaga. So, yung next video lang, abangan o check out other tarot readers. Ito ang inyong core energy. Isang deck muna na ika-clarify ng isa pang deck. So, ano ang ganap kay Taurus this July? Uy, justice. Nangyari? Merong nanloko sa'yo dati? O pwede din naman na literal na sa may legal battle, pwedeng child custody ito. At pwede din naman na hindi pagkakaunawaan with the Libra, pwedeng ganon. Pero pwede din naman na nagkapatawaran na, may closure na. O pwede din na the closure, yung closure ay mangyayari this July. Kay Taurus. May closure na mangyayari kay Taurus this July. Pwedeng yan yun. Medyo mabigat ang justice kasi may big deal na nangyari in the past na dumating sa punto na nagkaubusan na ng pera, pwedeng gano'n, nagkaubusan ng energy, nagkapaguran. At ito na ang pagkakataon para magkapatawaran. Double-edged sword kasi ang speaking your truth dahil maaaring makasakit siya ng ibang tao. Eight of Wands, message, fast movement, wala nang delay. Kung ano man itong iyong inaasam-asam sa iyong love situation, ay mabilis na mangyayari this July, Taurus. Mabilis na mensahe, quick progress, mensaheng paparating na maaaring tingnan mo, may mga characters na medyo hindi clear dyan. So, maaaring may mga bagay na hindi pa nako-communicate sa atin clearly in the past, this July, magkakaroon ng liwanag o mako-communicate na siya ng mas maayos. Kay Taurus, ikaw yan, no? Knight of Pentacles. Disiplina. Keeping your eye on the prize. Yan si Taurus. Very, very Taurus siya ngayon. Very much in your power in a sense na slow and steady wins the race ang peg ni Taurus. Mabilis ang mga mensahe, pero mabilis, hindi mabagal eh. Parang more of steady lang ang magiging reaction mo doon. Siguro magkakaroon ng resolution sa isang bagay na matagal nang in disagreement with o hindi nyo pagkakasunduan ng partner mo, mabibigyan linaw na siya. Pwede din naman na hierophant, grupo, tradition, getting out of a tradition, going out of your way para mag-explore on your own at mag-define ng tradition, pwedeng ganyan. Pwede din naman na grupo, may grupo na hindi sang-ayon dito sa aksyon na gagawin mo. May mga bagay na hindi malinaw sa'yo, o may mga bagay na tinatago sa'yo. In the dark, si Taurus, this alam mo yung anxiety kapag may hinihintay na mensahe, tas yung anxiety na kung natanggap ka ba o ano, halimbawa may in-applyan ka, no? Hindi mo sure kung natanggap ka o ano. So, hinihintay mo yung results of something. Medyo napanghihinaan ng loob ka siguro sa mga bagay na wala kang control. Pwede kasing grupo to na against, hindi ka gusto. Pwedeng family yan. Excuse me, kaya siguro nagkaroon ng legal battle. Yung iba sa inyo sumailalim sa isang legal battle, probably because medyo may kaya, makapangyarihan o whatever yung pamilya ng karelasyon mo. At hindi ka nila bet. And alam mo yun.
they make it known to you. Pwede din siguro na kung hindi ka in a relationship at meron kang minamataan na taong gustong kilalanin, may gusto kang ligawan, maaaring galing siya sa isang prominenteng pamilya at hindi ka sure kung ah, tatanggapin niya yung offer mo of love. So, medyo panghihinaan ka ng loob kasi hindi ka sure kung paano ka gagalaw. Hindi ka sure kung paano ka kikilos. Ang alam mo lang, slow and steady lang, chill lang. Slow and steady wins the race. You've been kept in the dark. Ano to? Trap? Dalawang 8 yan, no? 8 of Wands at 8 of Swords. Alam mo kung merong isang sitwasyon ngayon na nararamdaman mo para kang nakakulong o parang walang liwanag o nawawalan ka siguro ng pag-asa, pwedeng gano'n, nawawalan ng pag-asa about your situation, your love situation, or yung dilemma mo, yung pinagdadaanan mo dito sa relasyon na to, you are kept in the dark. Kaya siguro, excuse me, kaya siguro din na panghihinaan ka ng loob. Magkakaroon siya ng resolution. Feeling ko, o pwede din na matatalo ka doon sa, kung may legal battle nga, matatalo ka tapos parang magsiset sa'yo ng conditions na limiting, very limiting para sa'yo. Malaking bagay, gitnang-gitna yung Hierophant na yan, yung grupo na yan. Pwede kasi magkaiba kayo ng religion, tapos hindi ka pa makagalaw kasi hindi pa willing mag-convert yung partner mo or soon to be asawa mo, gano'n. Pwede din ngayon na family yan na hindi lang talaga sang-ayon dun sa pagsasama nyo o dun sa relationship nyo. Parang, alam mo yung yung puppet, yung puppet, may nagko-control, may external force, very influential, if not influential, powerful force. Naku, may nahulog. Alam mo kung ano yung nahulog na card? Tadan! Double Justice. Kaibang deck to, Nakuha mo ang Justice 2 beses. See? Yung hustisya na to, makakamit mo. Kung may nang-aapi sa'yo na grupo, may nag-o-oppress sa'yo na grupo, may religious group na, ewan ko, tinatry kang sumapi, pero ayaw mo, magkakaroon na ng resolution yun this July, at makakamit mo ang hustisya against this group. May manipulation na magaganap. Di ko alam kung binubudol or parang kinukumbinsi yung lover mo na mag-go against you o kinukumbinsi yung lover mo na hindi magpakasal sa'yo, kinukumbinsi yung lover mo ng let's say family or whatever, whoever this group is, kinukumbinsi siya na titigil na yung relasyon na yan kasi hindi sila sang-ayon. That is something na has kept you in the dark. Magkaiba siguro kayo ng background. Sobrang magkaiba kayo. Napanghinaan ka ng loob minsan kasi maraming bagay na hindi ka pa alam or tinatago sa'yo. May tinatago sa'yo. It's not like madederail ka or parang hindi ka makakakilos dahil nga may tinatago sa'yo. Kasi very stable ka at alam mo kung ano yung gagawin mo. Hindi ka nag-aalala para sa sarili mo, pero nag-aalala ka for some reason doon sa partner mo. Kasi parang kilala mo yung sarili mo eh. You have come to a point na very mature o parang alam mo na yung core mo, alam mo yung kilala mo yung sarili mo, you will stick to your guns. Yun nga lang, hindi, kawawa naman yung partner mo. Alam mo yun. Siguro din ini-expect niya na paglalaban mo siya,
Pero unfair dun, you will find it unfair kasi bakit kanya ipaglalaban? Kasi grupo from the side niya naman yung mga nang-aapi. So, bakit hindi siya mag-stand up against them? Pero ikaw, siguro yung iba sa inyo, yun yung thought bubble, pero hindi nyo talaga sinasabi yun sa partner nyo kasi ayaw nyo ma-disappoint yung partner nyo. Justice ang main energy ng reading mo. Ganun ka ka-stable. Although may napanghihinaan ng loob or ayaw mong lumaban, you are stable enough to keep going. And magiging mabilis ang mensahe, magiging mabilis ang mga pangyayari. Pwede din na they will break the news to you this July. Kung alam mo may plano kayo magpakasal, yung pagtutol nila ay sasabihin nila sa inyo, sa'yo this July. Malakas yung moon dito, which is yung mystery, uncertainty, traversing a path na sobrang nakakalungkot kasi ang dilim-dilim, walang support, feeling mo mag-isa ka. So, maaaring nakaka-apekto yun na nawawalan ka din ng pag-asa. Kailangan mo mag-regroup. Pwede din naman na ex mo to, pero this time around, i-conquer mo na yung mga nag-aapi, i-redeem mo na yung sarili mo, at ilalaban mo na yung relasyon this July. This is a soulmate connection, six of cups. Pwedeng childhood sweethearts, soulmate connection. For some reason, yun nga, may hina ng loob dahil nga maraming bagay na hindi klaro sa'yo o tingin ko maraming bagay na tinatago sa'yo. May isang grupo na hindi sang-ayon sa pagsasama na ito o sa partnership ninyo, pero dalawa ang justice card mo. Ruling energy mo pa ang justice card, so makakamit mo ang hustisya. Not necessarily legal battle, pero sa iba sa inyo maaaring legal battle nga. Pero ano siya, hustisya in a sense na yun nga, may closure, magkakapatawaran, may intindihan mo na this is just a test of character, isa lamang to sa pagsubok, at isa to sa paraan para mag-grow ka as a person. Merong mga bagay na wag mong mamadalihin, you run the risk of yung trying to control the situation kasi nakaka-frustrate na. Pero alalahanin mo na ikaw ay Taurus, ikaw ay pasensyoso, slow and steady lang, huwag mong kakalimutan yun. Dahil lahat ng bagay ay magkakaroon din ng liwanag sooner or later. Magre-regroup, ganyan. Dahil parang hahanapin mo yung tribe mo, hanapin mo yung support system mo sa mga pagkakataon na you feel like mag-isa ka lang, nag-navigate ka mag-isa sa isang relasyon, pero gusto mo siyang ipaglaban, gusto mong makawala dun sa trap or yung cage na binigay sa'yo without your consent. Parang kinahon ka eh. Tapos without your consent na pumasok dun sa cage. Parang pinasok ka lang dun or pumasok ka lang dun kasi meron silang mga inimpose na mga rules na hindi ka naman nag-a-agree. So, yun nga, may mga bagay na hindi klaro sa'yo pero magre-regroup kayo. Magre-regroup kayo, let's say, ng mga kaibigan mo at pag-uusapan yung maigi para planuhin ang next move. Message to eh. Messenger. Slowest type of messenger. Slowest knight. Slowest to move in the whole deck. Ang Pentacles. Pero mabagal man, parang small steps lang. You will take it baby steps lang. Kung hindi yun yung naiisip mong gawin, yun yung advice sa'yo ng universe. Just take it slow and steady. Slow and steady wins the race. Yun yung nakikita ko dito. Anong message mo? Mensahe. Mensahe mo kay Taurus. May mapang-api na grupo. Uy, allow anger. Alam mo kung kinikimkim mo yung galit mo dito sa mga tao na to, ito ang tamang panahon para ilabas mo lang yan. Hayaan mo na, huwag mo i-repress yung anger na yan. Kung ikaw ay nagagalit, ikaw nasasaktan, ikaw na frustrate sa mga ginagawa nila sa'yo. Kung naramdaman mo ang galit, go. I-welcome mo, i-embrace mo yung galit na yan. Doesn't necessarily have to be, nagumanti ka eh.
galit lang, i-allow mo lang siya na mangyari kasi pag binottle up mo inside, pag tinago mo lang, baka sumabog siya at mas hindi maganda pa yung magagawa mo in the future. Huwag ka mag-alala kasi may hustisya eh. Nandito yung justice sa card mo. Dalawa pa sila. So, sobrang affirming siya na makakamit mo ang hustisya. Hayaan mo lang na i-express ang sarili mo kung ikaw ay galit na galit. Hayaan mong ano yan, ilabas mo yan. Labas mo, huwag kang matakot. Labas mo kasi kailangan mo yan. Pwede din kasi na inaapi ka, kung inaapi ka man, inaapi ka ng iba kasi parang feeling nila hindi ka palaban, hindi mo kayang lumaban at push over ka. So, maaaring sa pag-express mo ng iyong galit, ay marirealize ng mga tao sa paligid mo na mali yung ginagawa nila towards you. So, iwan ko na yun doon. Taurus. Salamat sa pagbisita. Like, share, and subscribe lang po. And sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye!